Matapos po itong Holy Week ay magtutuloy-tuloy na itong impeachment proceedings laban po kay VP Sara Duterte at ayon po kay House Committee Vice Chairperson Isabel Maria Zamora na kanilang bubusisiin ito raw po statements of liabilities in network o SALN ni VP Sara Duterte. Kasi ito hong pamamaraan na ito ang ginamit dito po kay yumaong Chief Justice Supreme Court, Renato Corona. Pero napatanggal ho si Chief Justice Corona, pero kalaunan ay lumilitaw na mali po yung kanilang mga desisyon dahil siya po'y inabsuelto ng Korte Suprema. So mukhang gustong ulitin yung pagkakamali ng impeachment court kay Corona, dito naman sa kaso ni VP Sara Duterte. Nako, talaga naman mga kababayan, talagang hindi po nagtanda yung ating mga kongresista. At sabi ni Congresswoman Zamora, ang Vice Chair po ito, yung non-disclosure ng ilang assets or kahit na isa lang na ari-arian dito po sa SALN ay maaring ito po ang maging dahilan para matanggal po sa pwesto. Ito po ang ginamit na sandata noon laban po kay Chief Justice Corona. Kung kaya't sabi ni Congresswoman Zamora ay ganito rin daw po ang maaring kasapitan ni VP Sara Duterte. Yun Kasi may binabanggit ito pong si Bicol Saro, Representative Terry Ridon, na mula po 2007 to 2024 ay meron daw pong ipinapakitang discrepancies at naging paglaki di umano ng kayamanan o sa SALN ni VP Sara Duterte na tinatayang nasa 30 million to 40 million pesos. Pero nakapagtataka mga kababayan, mismo si Pangulong Marcos Jr. Itong sinadating House Speaker Martin Romualdez ay tumaas din po yung kanilang mga yung SALN. Pero ito, ang tagal ito, biro mo 2007 to 2024. So ilang taon ito. At tignan natin, pero para po sa ating mga kababayan. Kasi kung ang binabanggit ng kasalukuyang House Committee on Justice na yung ginamit kay Corona na SALN, ito raw din po ang gagamitin kay VP Sara Duterte. Babalikan lang natin itong nangyari kay Chief Justice Corona, na kung saan ay bagamat siya po ay hinatulan ng Korte ng Senado, 'di ba? Talagang natanggal po siya sa pwesto. Kawawang sinapit ni yumaong Chief Justice Renato Corona, talagang pinagkaisahan at may mga report di umano na talagang nagkabigayan ng at least nasa 50 million ba sa di umano sa mga senador para i-convict si Chief Justice Corona. At ito matatandaan nyo noong 2012 ay tinanggal nga po ng Senado yung impeachment court si Chief Justice Corona dahil sa kanyang SALN, non-declaration of kanyang SALN. Pero sabi po, ito masaklap, makalipas po ang maraming taon, lumilitaw na nagkamali. Ganyan, 2012. Tapos nilabas itong desisyon, makalipas po ng 8 taon, ito ay sinabi po ng Supreme Court at ng Sandigang Bayan na yung vindication na kung saan ay yung korte ay binigay na po yung retirement benefits at yung dismiss forfeited cases. So ito ay sabihin natin inabsuelto po, nilinis po ang pangalan ni Justice Corona. At lumilitaw na yung kanyang mga assets ay legal na nakuha. At itong SALN ay hindi raw po dapat na gamitin para po sa mga political vendetta. Nako, ito ginagamit ngayon ng mga kongresista.
yung mga takot ho na kung saan ay itong si VP Sara Duterte ang maluklok ho sa pwesto sa 2028 dahil sa lalo na ho itong mga kongresista, di ba? Sinasabi na nasa 67 contractor mismo nang galing ho yan, no? Yung impormasyon at ibinunyag ho yan ni Senator Ping Lacson, at least ay 67 contractor, congressman na, contractor pa. Yan po yung mga dawit dito po sa manumalyang flood control project dito po sa ating bansa na bilyon-bilyon, umabot pa ho ng trilyon ang ibinulsa. Ako, napakarami ho ng mga ghost projects ho dyan. So ito ho mga kababayan, so ito ho sabi ho ng Supreme Court, wag gawing sandata itong SALN. Pero ito ho ginagawa ngayon ng mga kongresista. At yung forfeiture cases, dismissal ng Supreme Court noong 2022, at yung Sandigan Bayan ay dinismiss din yung kaso na yung forfeiture cases laban po kay sa Corona family. Ayun. At napatunayan na talagang legal po lahat ng mga ari-arian, kaso wala na ho. Namayapa na po ang dating Chief Justice dahil po sa sama ng loob dito po sa mga politikong ito, mga kababayan. So, yung binambanggit ko rito, ito raw din po ang gagamitin para po na ipandiin kay VP Sara Duterte. So, inuulit na naman ho ng mga kongresista ito hong paggamit at ginagawang armas. Ito hong SALN na ito. Yun ho. So, yan po, masaklap. Kasi, talagang, lumilitaw ho, may political vendetta. Ito na naman ho. Alam naman natin na talagang marami po ang mga kongresista ho ngayon na nagkukumahog at kung papaano nila pipigilan ang pagupo ni VP Sara Duterte. Kasi sa ngayon ho mga kababayan, mukhang, sabagay, base po sa mga survey, mukhang hindi naman epekto. Yung ginagawa nilang demolition, yung paninira, ang dapat ho gawin ng ating mga kongresista, kung takot man kayo na maupo itong si VP Sara Duterte sa 2028 at manalo siya sa eleksyon, dapat ang gawin ho ng mga kongresista o ng administrasyong ito ay kumuha ng isang tao. Isang tao na ipanlaban kay VP Sara at talagang kanilang palitawin na itong taong ito ang tamang kandidato para sa bayan. Ito ang kandidato na mas higit ang kakayahan kay VP Sara o sino man sa mga Duterte, at ito ang taong ito ang pinakamalinis. At siya ang magwawalis ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Dapat ganun ho mga kababayan Kasi sa mga ibang bansa ganun ho ang labanan. May malakas na kalaban. Hindi po sisiraan hindi magpapakawala ng kung ano-ano ng mga demolition o paninira. Ang gagawin, kayo, kalaban nyo, ganito, malakas. Maglalagay din kami ng malakas naming kandidato at ipapaalam sa mga botante na itong aming kandidato, ito mas magaling ito, diyan kay VP Sara. Ito mas matalino ito kay VP Sara. Ito mas malinis ito kaysa kay VP Sara. Dapat ganun ho ang gawin. Pero wala ho, only in the Philippines. Na kapag may malakas po ng kandidato, ang ginagawa, sinisiraan. Imbes na sabihin sa mga botante na hindi, ito di ba? Ito mas magaling, wag yan. Wag yung si VP Sara Duterte. Dapat ganun ho mga kababayan Kayo ho, ano ba napapansin nyo rito sa Pilipinas? Ganun lang, paulit-ulit. Sana mabago na ho yung uri ng pangangampanya at yung uri ng pamumulitika dito po sa ating bansa. Kaya talagang wala ho hindi po maiiwasan na magkakampi-kampi at talagang nagkakawatak-watak po yung yung ating mga kababayan, yung mga Pilipino kasi puro paninira dito na lang sa social media, di ba? Kanya-kanya ho mga pakulo. Siraan ng siraan at sasabihin, fake news yan, gano'n, etc. Pero ang pinakamaganda sana, gawin ho sa positibo. Di po ba? Ngayon, eto ho, balikan natin. Ang nakakatawa ho, ang sabi,
ang ginawa pang ehemplo, yung mali. Bilhin nyo, nagkamali, lumilito, nagkamali ho ang Senado at maging ang House of Representatives noon sa pag-convict kay yumaong Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kasi napatunayan po ng Sandigan Bayan at ng Supreme Court na mali yung ibinigay sa kanyang akusasyon. Na hindi totoo na nakaw at merong anomalya sa kanyang salin. Makalipas nga lang ng napakaraming taon, ng 8 hanggang 10 taon, makalipas lumabas yung tunay, yung talagang katotohanan na kung saan wala na kilala ko kung personally si Chief Justice Corona at alam nyo, nakoberan ko rin ho yan at nung panahon ni GMA, nasa Malacanang. So, maayos na tao, tas naging Chief Justice mga kababayan Pero ayon po sa report talagang namayapa ho dahil sa sama ng loob. Di po ba? So napagkaisahan kung inyo pong matatandaan, di ba, sa ilalim po ng Pinoy administration, talagang yung mga report ang dami, may mga umamin ho ng mga senador na nagkabigayan po ng milyon-milyon sa pamamagitan ng sinasabing ano ba yung DAP na yon? Yung na kung saan binigyan ng pondo yung bawat senador para matiyak ho at makuha yung suporta o boto. Yan po mga kababayan. So uulitin ho ito. Kaya ho natin tinalakay ito mga kababayan kasi binanggit ho ito ng vice chairperson ni Luistro. Ito pong si Congresswoman Zamora na ang sabi, Sara Duterte impeachment. Sal ends used to convict Corona. Zamora. Ito. Ayan ang sabi ho, di ba? So, ang ibig sabihin ho nito mga kababayan ay yung ginamit noon ng House of Representatives at ng Senado para matanggal itong si Chief Justice Corona, ito rin daw ang gagawing estilo ng kasalukuyang mga kongresista. Ewan ko lang kung ang mga senador uulitin nila yung kamalian noon sa paghatol kay Chief Justice Corona. Bagamat sa ngayon ang base po sa mga numero ay malabong makakuha ho ng 16 na boto. Kasi kailangan 16 po ang makuhang boto para mapatanggal at hatulang guilty at tuluyang mapatanggal sa pwesto itong si VP Sara Duterte. So yun ho at abangan ho natin at ewan lang ho natin kung mauulit yung mga di umano mga aligasyon na parang nasuhulan noon di umano yung mga senador ng project at para makuha ang boto at mapatalsik itong si Chief Justice Corona. So titingnan ho natin kung ito po ay mangyayari. Pero sa aking pananaw ho mga kababayan, yung kasalukuyang mga senador ay marami ho ang sabi natin kaalyado ho ni VP Sara Duterte. At ang matindi ho rito, kababayan. Kasi malaki ho ang pagkakaiba ni Chief Justice Corona at si VP Sara. Kasi si Chief Justice wala ho hindi naman ho siya siya po isang Chief Justice ng Supreme Court, pero itong si VP Sara pwede maging Pangulo sa 2028 at maaring baka sabihin natin may magtangkang yung mga posibilidad na magsuhol sa mga senador. Kaya lang siyempre baka naman hindi garantiya yan na kahit na sabi mong ma-impeach si VP Sara, baka hindi naman na sila maupo bilang senador, matalo sila, di po ba? Kung sila ay boboto ng laban kay VP Sara. So iba ho ang sitwasyon ngayon. Pero ang binabanggit ko, kaya na-issue natin ito, kasi yung pagkakamali noon ng House of Representatives at ng Senado sa pag-convict at pag-alis kay Chief Justice Corona, ganito rin gagawin nila kay VP Sara. So hindi na po sila natuto. Pero ngayon, ang kakaiba ho rito, mga kababayan, ang kakaibang sitwasyon, si VP Sara nangunguna ho sa mga kandidato na at base ho sa mga survey,
siya ang may posibilidad na manalo sa 2028 at maging Pangulo ng ating bansa. So, yun po ang kaibahan, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Mga kababayan niya, no? Vice Chairman ng House Committee on Justice, si Congresswoman Zamora, ang nagsabi, yung ginamit ho na pamamaraan kay Chief Justice Corona na matanggal sa pwesto, ito rin, yung salin na ito, ang gagamitin kay BP Sara. Kaya lang sa pagkakataong ito, ewan ko lang, ako dudaho ako na magpapagamit at makokontrol yung mayorya ng mga senador na bumoto laban kay BP Sara at siya pinmapat